Naisip mo na ba kung bakit, sa gitna ng malalim na pagtulog mo, biglang nagdedesisyon ang iyong pantog na oras na para bumisita sa banyo? Ang pakiramdam ng pagkaapurahan, ang biglaang paggising na pumipigil sa iyong mga pangarap, ay hindi lang isang istorbo. Ito ay isang seryosong pagkaantala, isang tahimik na magnanakaw ng iyong kagalingan. Kung 2, 3, o higit pang beses ka bumabangon sa gabi para umihi, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Hindi lang ito nakakainis. Bawat isa sa mga pagkaantalang iyon ay hindi lang nagpuputol sa iyong mahalagang malalim na pagtulog ng nakakagulat na 37%, kundi nagpapataas din ang panganib ng pagkahulog sa mga matatanda ng hanggang 50%. Isipin mo ang eksenang iyon. 3:00 ng madaling araw, muling nagpapadala ang iyong pantog ng hindi mapagkakamalang senyales na iyon. Ang orasan ay nagpapakita ng 3:07 at alam mo sa kaba sa iyong dibdib na mayroon ka na lang halos 4 na oras para subukang magpahinga. Kinabukasan, hirap kang gumalaw sa bahay, nahihirapan kang umalala, iritable ka, at ang mas nakababahala pa, tumataas ang iyong presyon ng dugo ng 1 puntos at hindi ito normal habang tumatanda. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Dr. Fernando Manocci, isang urolohista na nagtapos sa prestihiyosong Universidad ng Sao Paulo. Sa nakalipas na 18 na taon, naging pribilehiyo ko ang magsilbi sa mahigit 4,000 pasyente na lumalaban gabi-gabi laban sa nikturya, ang paulit-ulit na paggising para umihi. At ang karamihan, nais kong malaman mo, ay nagtagumpay na makatulog ng tuloy-tuloy, nang walang pagkaantala, salamat sa isang natural, simple, at murang inumin na ibubunyag ko sa iyo ngayon. Manatili kang kasama ko hanggang sa dulo dahil hindi lang ang resipe ng Infusion P ang ibibigay ko, kundi ipapakita ko rin ang 3 pinakakaraniwang pagkakamali na nagpapalala sa iyong pag-ihi sa gabi at higit sa lahat, kung paano ito iwasto ng epektibo simula ngayong gabi. Maghanda kang mabawi ang iyong mga gabi at kasama nito ang iyong enerhiya, kalinawan ng isip, at kalidad ng buhay. Bakit ka ginigising ng iyong pantog? Suriin natin ito mula sa batayang siyensya, ngunit sa paraang mauunawaan ng lahat. Ang nikturya ay hindi kapritsyo ng iyong katawan. Mayroon itong mga tiyak na dahilan. Habang lumalagpas tayo sa edad na 40, ang ating utak ay natural na nagsisimulang gumawa ng mas kaunting antidiuretic hormone. At ano ang ginagawa ng napakahalagang hormone na ito? Isipin mo ito bilang master switch na bumubulong sa iyong mga bato. Hoy, dahan-dahan lang. Huwag kang masyadong gumawa ng ihi habang natutulog ang amo mo. Kapag bumaba ang antas ng hormone na ito, humihina ang mensahe. Malinaw ang resulta. Biglang gumagawa ang iyong katawan ng mas maraming likido sa gabi kaysa sa araw. Para bang bahagyang bumubukas ang gripo ng ihi kapag dapat halos nakasara na ito. Ngunit hindi lang iyan. Ang pagbaba ng hormone na ito ay sinasamahan ng iba pang mga kadahilanan na nagpapalubha sa sitwasyon. Sa mga lalaki, ang paglaki ng prostate ay isang madalas na salarin. Ang prostate kapag lumalaki ay maaaring pumindot sa urethra, ang daluyan kung saan lumalabas ang ihi. Hindi lang nito pinahihirapan ang pagdaan, kundi maaari rin nitong pigilan ang pantog na ganap na maubos sa araw. Naiisip mo ba? Pumunta ka sa banyo, pakiramdam mo tapos ka na, ngunit sa katunayan ay may natitira pang ihi. Ang natitirang ihi na ito ay nagpapairita sa pantog at nagpaparamdam dito na puno na kahit hindi pa dapat. Nagpapadala ng maling mga senyales ng pagkaapurahan sa utak. Ito ay parang alarmang tumutunog nang wala pa sa oras at sa mga babae. Ang kwento ay halos pareho, ngunit may kakaibang hormonal na epekto. Ang pagkawala ng estrogen pagkatapos ng menopause ay maaaring magpapalabnaw at magpahina sa mga tissue ng urinary tract, kasama na ang pantog. Ito ay nagiging mas sensitibo, mas madaling magkaproblema, at magpadala ng parehong mga senyales ng biglaang pagkaapurahan. Nagiging mas balisa ang pantog, masasabi natin, at kahit kaunting ihi ay nagiging sanhi ng reaksyon nito. Ang resulta ng lahat ng ito ay isang paulit-ulit na siklo. Gumigising ka, naglalakad sa banyo sa dilim na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Kumakabog ang iyong puso dahil sa pagkabigla at, boom, ang iyong nakapagpapagaling na pagtulog, iyong napakahalaga, ay nagiging pira-piraso. At narito ang isang mahalagang punto na maraming tao ang nagkakamali. Ang problema ay hindi, gaya ng iniisip ng marami, ang pag-inom ng maraming tubig. Hindi talaga. Sa katunayan, ang popular na paniniwala na ang pagtigil sa pag-inom pagkatapos ng 6:00 ng hapon
ay ang solusyon ay lalo pang nagpapalala sa mga bagay. Sa pagbabawas ng iyong pag-inom ng likido, mas lumalapot ang ihi na nagiging mas nakakairita sa mukosa ng iyong pantog. Ito, sa kabaligtaran, ay nagdudulot ng mas malakas na pagnanais na umihi at mas matinding pakiramdam ng pagkaapurahan. Ang tunay na sikreto, ang lihim, ay ang pagpapakalma sa masiglang pantog nang hindi pinapatuyo ang iyong katawan sa araw. Ito ay tungkol sa kung paano at kailan ka umiinom, hindi kung gaano karami. Ito ay isang bahagyang, ngunit napakalaking pagkakaiba, ang inumin na ginagamit ko sa konsultasyon. Ngayon, magsimula na tayo dahil alam kong sabik ka nang malaman ang sikreto na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente. Sa Brazil, malugod namin itong tinatawag na infusion double P. At hindi kataka-taka dahil ang dalawa nitong pangunahing sangkap ay nagsisimula sa mahiwagang letrang iyon. Mga buto ng kalabasa at pasiflora, na may kaunting kanela para sa kumpletong karanasan. Ang pinakamaganda ay 3 murang sangkap, madaling makuha, na mahahanap mo sa anumang supermarket o herbalist. Hindi mo kailangang maghanap ng mga kakaiba o mamahaling bagay. Ngunit bakit ang kombinasyong ito? Ang siyensya sa likod ng bawat isa ay kamangha-mangha at kapag nagsama sila, lumilikha sila ng isang malakas na sinerhiya. Unang pag-usapan natin ang mga buto ng kalabasa. Ang maliliit na himala na ito ay hindi lang masarap na merienda, ito ay isang concentrated source ng cucurbitine, isang amino acid na ayon sa mga pag-aaral ay may direktang relaxing effect sa detrusor muscle ng pantog. Ano ang detrusor muscle? Ito ang pader ng kalamnan ng iyong pantog na kumukontra upang ilabas ang ihi. Kung ang kalamnan na ito ay tensyonado o nagkakaroon ng spasm, maaari itong magpadala ng mga maling senyales ng pagkaapurahan. Ang cucurbitine ay tumutulong na mapakalma ito, binabawasan ang dalas ng mga biglaang at hindi inaasahang pagkontra, para itong pagbibigay ng mensahe ng pagmamahal at kapayapaan sa iyong pantog. Dagdag pa, ang mga buto ng kalabasa ay mayaman sa phytoestrogens na maaaring makatulong na palakasin ang mga kalamnan ng pelvic floor, isang bagay na kapakipakinabang para sa mga lalaki at babae. Pagkatapos ay mayroon tayong passiflora o passion flower. Ang halamang ito ay isang hiyas sa mundo ng mga natural na remedyo para sa pagtulog at pagkabalisa. Ang mga katangian nito ay dahil sa mga flavonoid na nilalaman nito, mga compound na nagpapataas ng produksyon ng GABA sa utak. Ang GABA ay isang mahalagang neurotransmitter. Ito ang natural na preno ng ating nervous system na tumutulong sa atin na kumalma at ang pinakamahalaga para sa ating layunin, ang magpasimula at mapanatili ang malalim na pagtulog. Kung ang iyong isip ay hindi kumalma, kung ikaw ay balisa or stress, ang iyong pagtulog ay magiging mababaw at kahit kaunting senyales mula sa pantog ay gigising sa iyo. Ang passiflora ay tumutulong sa iyong lumubog sa nakapagpapagaling na pagtulog na hinahanap ng iyong katawan at isip. At para makumpleto ang gintong trio na ito, ang kanela. Kanela para sa pag-ihi sa gabi. Oo, at ito ay napakahusay. Ang kanela ay kilala sa kakayahang patatagin ang antas ng asukal sa dugo. At ano ang kinalaman nito sa pag-ihi? Ang pagtaas ng asukal sa gabi ay maaaring mag-udyok sa diuresis, ibig sabihin, ang produksyon ng ihi. Kung ang iyong antas ng asukal ay malaki ang pagbabago habang natutulog ka, maaaring tumugon ang iyong katawan sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi. Ang kanela ay tumutulong na mapanatili ang asukal sa mas matatag na saklaw, na pinipigilan ang mga pagtaas na hindi mo namamalayan ay maaaring gumising sa iyo para pumunta sa banyo. Sama-sama, ang 3 sangkap na ito ay bumubuo ng isang hindi matitinag na tripod. Pinapakalma nila ang pantog, nagpapasimula ng malalim at nakapagpapagaling na pagtulog, at pinipigilan ang biglaang paggising dahil sa mga metabolic na sanhi. Ito ay isang komprehensibong solusyon, hindi ba? Ang paghahanda ay napakasimple na walang dahilan para hindi gawin ito. Sa isang karaniwang tasa na 250 ml, maglagay ka ng 1 kutsarita ng bahagyang dinurog na buto ng kalabasa. Ito ay mahalaga para mas mailabas ang mga compound nito. Kalahating kutsarita ng tuyong passiflora at 1 maliit na piraso ng kanela. Huwag gumamit ng kanela na pulbos. Mas mainam ang piraso para sa mas banayad at kontroladong infusion. Pagkatapos magdagdag ng tubig na 8 OC. Pansinin, hindi kumukulo. Ipaliwanag ko kung bakit. Takpan ang tasa at hayaang mag-infuse sa eksaktong 7 minuto. Pagkatapos salain lang at handa na itong inumin. Ang susi sa pagiging epektibo nito ay hindi lamang ang resipe,
kundi pati na rin ang timing. Dapat mo itong inumin 9:00 ng gabi. Bakit eksakto ang oras? Dahil sa oras na iyon, nagsisimulang natural na bawasan ng iyong circadian rhythm, ang panloob na orasan ng iyong katawan, ang produksyon ng ihi. Sa pag-inom ng infusion sa oras na ito, binibigyan mo ang iyong katawan ng 2 mahalagang oras upang masipsip ang lahat ng mga aktibong sangkap at, higit sa lahat, upang maalis ang anumang sobrang likido bago ka matulog. Kaya, kapag idadampi mo ang iyong ulo sa unan, ang iyong pantog ay magiging handa na para sa mahabang pahinga. Ang mga resulta, sinasabi ko sa iyo mula sa aking karanasan sa aking klinika, ay talagang nakakaginhawa. Sa aming mga observational study, 8 sa bawat 10 pasyente na sumunod sa protokol na ito ay binawasan ang kanilang paggising sa 1 beses lamang o sa maraming kaso, sa wala. At ito ay sa loob lamang ng 3 linggo ng pagiging matiyaga. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa kalidad ng iyong buhay. Hakbang-hakbang para gumana ito para sa iyo. Tingnan mo, simple ang resipe, ngunit ang pagiging epektibo ay nakasalalay sa mga detalye at sa iyong dedikasyon. Hindi sapat ang basta pag-inom. Kailangan itong gawin ng tama. Narito ang hakbang-hakbang na may pinakamahusay kong mga payo bilang isang urolohista upang ang infusion na ito ay talagang gumana para sa iyo. Una, pag-usapan natin ang pagpili ng kalabasa. Hindi lahat ng buto ay pare-pareho para sa layuning ito. Kailangan mo ng mga walang asin, hindi toasted, at ito ay napakahalaga na may buong puting balat. Ang puting balat na nakabalot sa kanila ay kung saan nakatutok ang malaking bahagi ng cucurbitine, ang amino acid na nagpapakalma sa iyong pantog. Ang toasted o maalat na mga buto ay nawawalan ng marami sa kanilang mga therapeutic properties at maaari pa ngang maging kontraproduktibo dahil sa sodium. Hanapin ang mga mukhang mas natural, direkta mula sa bunga, kung maaari. Pangalawa, at ito ay isang karaniwang pagkakamali, huwag pakuluin ang infusion. Naintindihan mo na. Ang kumukulong tubig na 100 oz ay masyadong agresibo. Sinasira nito hanggang 30% ng mga flavonoid ng passiflora, na siyang mga compound na responsable sa relaxing at sedative effect nito. Kaya, inirerekomenda ko na painitin ang tubig hanggang sa makita mong ito ay bahagyang bumubulwak, bago pa man ito kumulo. O gumamit ng kettle na may kontrol sa temperatura upang masiguro ang ATOC. Ang pasensya dito ay isang birtud na magbabayad sa iyo ng mas malalim na pagtulog. Pangatlo, ang pagiging matiyaga ang iyong pinakamahusay na kasangga. Ito ay hindi isang mahikong tableta na gumagana kaagad, bagaman maraming pasyente ang nakakaramdam ng pagbuti sa pagtulog mula sa unang gabi. Upang turuan muli ang iyong pantog at ang iyong katawan, kailangan mo ng isang nakasanayan. Inumin ito mula Lunes hanggang Biyernes ng relihiyoso at oo, bigyan mo ng kaunting pahinga ang iyong sarili sa katapusan ng linggo. Bakit? Upang maiwasan na magkaroon ng tolerance ang iyong katawan sa mga aktibong prinsipyo na pinapanatili ang pagiging epektibo nito sa pangmatagalan. Ito ay isang maliit na trick para patuloy itong gumana ng kasing ganda, buwan-buwan. Kung makalimutan mo ito isang araw, huwag mong sisihin ang iyong sarili, ulitin mo na lang ito kinabukasan. Ang mahalaga ay ang trend, hindi ang perpektong resulta. Pang-apat, at ang puntong ito ay napakahalaga para sa muling pagsasanay ng iyong pantog. Samahan ang infusion ng isang matalinong hydration sa buong araw. Ibig sabihin nito, ang pag-inom ng 2 malalaking baso ng tubig sa umaga at 1 pagkatapos ng tanghalian. Ang layunin, turuan muli ang iyong katawan na ilabas ang pinakamaraming ihi sa mga oras ng liwanag, kung kailan natural at maginhawa ang pumunta sa banyo. Kung magpapalipas ka ng uhaw sa araw sa pag-aakalang mas kaunti ang iyong ihi sa gabi, gaya ng ipinaliwanag ko, ang magagawa mo lang ay gawing mas concentrated at mas nakakairita ang iyong ihi. Ang tamang hydration sa araw na may tamang estratehiya ay susi upang makapagpahinga ang iyong pantog sa gabi. Dagdag pa, maaari mong dagdagan ang iyong dieta ng mga prutas tulad ng saging, peras, at papaya, na mayaman sa fiber at potassium, na nakakatulong sa pagpapakalma ng mga kalamnan at pagpapanatili ng tamang balanse ng tubig. Isang mahalagang babala, kung umiinom ka ng gamot para sa presyon ng dugo, ang kanela ay maaaring bahagyang magpalakas ng hypotensive effect. Para sa pag-iingat, inirerekomenda ko na paghiwalayin ang infusion kahit 1 oras pagkatapos mong inumin ang iyong gamot para sa presyon. Palaging mas mabuti ang maging maingat at kumonsulta sa iyong doktor kung mayroon kang mga pagdududa,
lalo na kung ang iyong mga antas ng presyon ay napakabago-bago o kung inaayos mo ang dosis ng iyong gamot. At kung ikaw ay may moderate na kidney failure, ang nasirang bato ay gumagana ng hindi gaanong epektibo. Ang cucurbitine ay inilalabas sa ihi, kaya upang hindi mapabigat ang iyong mga bato, iminumungkahi ko na bawasan ang dosis ng buto ng kalabasa sa kalahati. Mas mabuti ang mas kaunti sa kasong ito. Muli, kung mayroon kang mga pagdududa o komplikadong kondisyon sa bato, ang bukas na pakikipag-usap sa iyong nephrologist o urolohista ay ang pinakapangunahing hakbang. Tandaan, ang infusion na ito ay isang suporta, isang kaalyado, hindi isang kapalit ng iyong medikal na paggamot. Ang tatlong pagkakamali na nagpapalala sa nikturya lampas pa sa infusion, may mga gawi na, nang hindi mo namamalayan, ay sumasabotahe sa iyong pagtulog at nagpapalala sa iyong nikturya. Ang pagwawasto sa mga pagkakamaling ito ay kasing halaga ng pag-inom ng inuming ibinahagi ko sa iyo. Sa katunayan, maraming beses na sa pagwawasto lamang nito ay makakakita ka na ng malaking pagkakaiba. Pagkakamali numero 1, ang hapunan na marami at malaki, lalo na pagkatapos ng 9:00 ng gabi. Bakit ito napakasama? Kapag kumakain ka ng marami, lalo na kung ito ay pagkain na mataas sa taba, protina o asin, ang iyong digestive system ay magsisimulang gumana ng husto. Ang prosesong ito ay nagpapataas ng daloy ng dugo patungo sa iyong mga organo sa tiyan, kasama na ang iyong mga bato. At ang mas mataas na daloy ng dugo sa bato ay direktang nagreresulta sa mas mataas na produksyon ng ihi na lalabas 2 o 3 oras pagkatapos ng hapunan, eksakto kapag sinusubukan mong makatulog o nasa pagtulog ka na. Para bang binibigyan mo ang iyong mga bato ng senyales na maging aktibo bago ka matulog. Malinaw at simple ang solusyon. Pumili ng magaan, mababa sa asin, at mababa sa taba na hapunan. Mag-isip ng malinaw na sopas, simpleng salad, lean protein na inihaw at ang pinakamahalaga, hapunan bago mag-8 ng gabi. Ito ay nagbibigay ng oras sa iyong katawan na simulan ang paunang pagtunaw at upang ang daloy ng dugo sa bato ay bumalik sa normal bago ka matulog. Magpapasalamat ang iyong pantog. Pagkakamali numero 2, ang pagpigil sa pagnanais na umihi sa araw upang hindi ka madalas pumunta sa banyo. Ito ay isang pagkakamali na maraming tao ang gumagawa na may pinakamahusay na intensyon sa pag-aakalang tinuturuan nila ang kanilang pantog. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran ang epekto nito. Kung patuloy mong binabaliwala ang mga senyales ng iyong pantog at pinipilit mo itong magpigil ng ihi sa mahabang panahon, ang ginagawa mo ay pinapalaki ito. Sa paglipas ng panahon, ang iyong pantog ay nawawalan ng tonicity, nagiging hindi gaanong sensitibo sa maliliit na dami ng ihi, at kapag sa wakas ay inubos mo ito, hindi ito nagiging epektibo. Sa gabi, ang tamad o pinalaking pantog na ito ay magpapadala ng mga senyales ng pagkaapurahan, kahit na naglalaman ito ng medyo maliit na dami ng ihi, dahil ang kakayahan nitong bigyang kahulugan ang mga senyales na iyon ay nabago. Simple lang ang solusyon, ngunit nangangailangan ng disiplina. Ubusin ang iyong pantog bawat 3 oras habang gising ka. Magtakda ng schedule kung kinakailangan. Huwag maghintay na makaramdam ng matinding pagkaapurahan. Ang regular at kumpletong pag-ubos sa araw ay nakakatulong na mapanatili ang pantog sa pinakamainam na laki at paggana nito, pinipigilan itong lumaki at maging masungit sa gabi. Pagkakamali numero 3, pag-inom ng kape o berdeng tsaa o anumang inumin na may caffeine. Pagkatapos ng 2:00 ng hapon, ang caffeine at iba pang methylxanthines na naroroon sa kape, berdeng tsaa, mga inuming pampalakas o ilang soda ay natural na diuretics. Nangangahulugan ito na hinihikayat nila ang iyong mga bato na gumawa ng mas maraming ihi. Ngunit hindi lang iyon, maaari rin nilang iritahin ang mukosa ng pantog na ginagawa itong mas sensitibo at madaling magpadala ng mga senyales ng pagkaapurahan. Kung iinom ka ng mga inuming ito sa hapon, ang kanilang mga diuretic at excitatory effects ay maaaring tumagal hanggang sa hating gabi na nakakaantala sa iyong pagtulog at pumipilit sa iyong pumunta sa banyo. Solusyon ay isang kusa na pagbabago. Simula 2:00 ng hapon, lumipat sa mga infusion na walang caffeine. Mayroong masasarap na option tulad ng chamomile, mint, rooibos, o syempre, ang passiflora na nailahad ko na. Kung ikaw ay mahilig sa kape, tamasahin ang iyong tasa sa umaga. Ngunit pagkatapos ng tanghali, pumili ng mga decaffeinated o herbal na alternatibo.
Ang iyong pantog at ang iyong pagtulog ay lubos na magpapasalamat sa iyo. Itama ang tatlong gawin na ito, ginagarantiya ko sa iyo, at makakakita ka ng malaking pagbuti sa iyong paghihi sa gabi, kahit bago pa man ganap na gumana ang infusion. Isipin mo ito bilang pag-optimize ng iyong routine para sa pagpapahinga. Mga case study na nagbibigay inspirasyon. Walang mas nakaka-inspire kaysa sa pakikinig sa mga kwento ng totoong tao na nakabawi na sa kanilang mga gabi. Hindi ito mga himala, ito ay resulta ng siyensya, pagiging matiyaga, at kaunting kaalaman. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilang mga ito dahil nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa dito at ang solusyon ay nasa iyong abot. Nakilala ko si Aling Lucia, isang kaakit-akit na babae na 67 taong gulang. Namuhay siya na may patuloy na takot na mahulog. 4 na beses siyang bumabangon bawat gabi para pumunta sa banyo. Isipin mo na may pacemaker. Bawat pagpunta sa banyo sa dilim ng kanyang pasilyo ay isang alalahanin para sa kanya at sa kanyang pamilya. Bumaba ang kanyang kalidad ng buhay. Nagsimula siya sa infusion na DO-WP at kasabay nito, inayos niya ang kanyang hapunan. Ginawa itong mas magaan at mas maaga. Sa ikalawang linggo, bumaba na siya sa isang paggising na lang. At sa ika-4 na linggo, nakatulog siya ng 6 na oras ng tuloy-tuloy. Ang eksaktong sinabi niya na laging maalala ko ng may pagmamahal ay, "Dok, nabawi ko ang pagtawa sa umaga." Hindi lang niya nabawi ang pagtulog, kundi pati na rin ang saya at seguridad na ninakaw sa kanya ng Nicturia, ang kanyang kumpiyansa sa paglalakad sa bahay, ang kanyang enerhiya para mag-enjoy sa kanyang mga apo. Lahat ay bumalik. Pagkatapos ay si Mang Armando, isang lalaking 72 taong gulang. Nakikipaglaban siya sa pinalaking prostate at dahil sa iba pang kondisyon sa kalusugan, umiinom siya ng mga antibiotic habang buhay, na minsan ay mas lalong nagpapairita sa kanyang pantog. 2 beses siyang bumabangon, eksakto bawat gabi. Sa infusion at pagsunod sa aking mga payo tungkol sa pag-ubos ng pantog sa araw, nagawa niyang alisin ang kanyang pangalawang pagpunta sa banyo sa loob lamang ng 10 araw. Ngayon, ang infusion ay bahagi ng kanyang nightly ritual. Inihahanda pa niya ito para sa kanyang asawa, na nakaramdam din ng pangkalahatang pagbuti sa kanyang pagtulog. Para sa kanya, hindi lang ito inumin, ito ay isang sandali ng pangangalaga sa sarili, isang senyales sa kanyang katawan na oras na para magpahinga at matulog. Ang mga kasong ito at ang libu-libong nakita ko sa aking karera ay hindi pambihira o hiwalay. Sila ay buhay na patunay na ang pantog, sa kabila ng ating iniisip, ay napakaganda ng reaksyon kapag binigyan ng tamang mensahe. Tumutugon ito sa kapayapaan, sa tamang nutrisyon, at sa pare-parehong schedule. Hindi ito mahika, ito ay biyolohiya na nauunawaan at ginagamit ng tama. Ang iyong katawan ay may likas na karunungan at kailangan lang nito ng tamang kasangkapan upang gumana muli ng may pagkakaisa. Kung ang mga kwentong ito ay tumutugma sa iyo, kung pagod ka na sa mga gabi na nagambala at gusto mo ng mas maraming urologist tips para sa malalim na pagtulog, huwag ka nang maghintay. Mag-subscribe sa aking channel ngayon, i-activate ang kampana upang hindi mo makaligtaan ang anumang mahalagang payo, at mangyaring mag-iwan sa akin ng komento na nagsasabi kung ilang beses ka na bumabangon sa kasalukuyan. Ang iyong karanasan ay mahalaga at tutulong sa akin na buuin ang susunod na video na isinasaalang-alang ang iyong kaso. Gawin natin itong isang komunidad ng masayang natutulog. Ano ang aasahan sa unang linggo? Alam ko na kapag nagsimula ka ng bago, malaki ang kawalan ng katiyakan. Kaya, nais kong gabayan ka sa kung ano ang maaari mong asahan, araw-araw sa iyong unang linggo kasama ang Infusion WP. Huwag umasa ng radikal na pagbabago mula sa isang gabi patungo sa isa pa, ngunit makakakita ka ng patuloy at nakapagpapatibay na pag-unlad. Araw 1 at 2. Ang unang gabi at tiyak ang pangalawa. Mapapansin mo ang isang napaka-espesipikong bagay. Mas mabigat na pagtulog, isang pakiramdam ng malalim na pagre-relax na bumabalot sa iyo mga 40 minuto pagkatapos mong inumin ang infusion. Ito ang passiflora na gumagana. Ang mga bioactive compounds nito ay gumagana upang pakalmahin ang iyong nervous system na nagpapadali sa pagtulog at nagpapalalim nito. Posible na mas kaunti ang iyong paggising o kung magising ka, mas madali kang makabalik sa pagtulog. Ito ay isang senyales na ang trend ng pahinga ay nagsimula ng umusad. Araw 3 at 4. Sa mga araw na ito, maaring mapansin mo ang isang pagbabago sa iyong pattern sa araw. Ang dami ng ihi na ginagawa mo sa araw ay maaaring bahagyang tumaas. Huwag mag-alala,
Ito ay ganap na normal at sa katunayan, isang mahusay na senyales. Ito ay ang iyong katawan na muling nagsasanay sa orasan nito. Sa pamamagitan ng tamang pag-inom ng tubig sa umaga at hapon at sa pag-inom ng infusion sa gabi, ang iyong sistema ng bato ay natututong ilagay ang produksyon ng ihi sa mga oras ng liwanag na siyang hinahanap natin. Ang iyong katawan ay umaangkop sa isang bagong, mas malusog na ritmo. Araw 5 hanggang 7. Dito na nagsisimulang maging mas halata ang mahika. Ang mga paggising sa gabi ay nagsisimulang maging mas malayo. Kung dati kang bumabangon ng 3 beses, napakalaki ng posibilidad na bumaba ka na sa 2 o kahit 1. Maaaring may mga gabi na magugulat ka na mas mahaba ang tulog mo nang tuloy-tuloy kaysa sa naalala mo sa mahabang panahon. Huwag panghinaan ng loob kung isang araw ay pumalya ka at mas madalas kang bumangon. Ang landas patungo sa nakapagpapagaling na pagtulog ay hindi tuwid na linya. Ang pagiging matiyaga ang nagtatatag ng bagong pattern. Ang mahalaga ay manatiling nasa tamang landas at magtiwala sa proseso. 2 linggo. Sa puntong ito, ang mga epekto ng kukurbitin at kanela ay mas nakatatag na. Ang prostaglandin ng pantog, isang sangkap na maaring maging sanhi ng iritasyon sa pantog, ay bumababa. Para bang tumigil na sa pag-iyak ang iyong pantog sa kakaunting dami. Nagiging hindi gaanong reaktibo, mas kalmado. Ang mga senyales ng pagkaapurahan ay nagiging mas tunay at mas madalang. Mararamdaman mo ang mas malaking kakayahan na magpigil at mas kaunting pangangailangan na pumunta sa banyo sa sandaling makaramdam ka ng kaunting pagkapuno. 3 linggo, dito nakakakita ang karamihan sa aking mga pasyente ng malaking pagbabago. Sa yugtong ito, marami ang nagtagumpay na doblehin ang oras ng tuloy-tuloy na pagtulog. Nararamdaman nila ang mas malakas, mas masigla, at may mas malinaw na isip sa araw. Ang brain fog ay nawawala, ang iritasyon ay bumababa, at ang kakayahang mag-concentrate ay kapansin-pansing bumubuti. Ang layunin, nais kong maging malinaw, ay hindi na magkaroon muli ng pantog ng isang teenager. Iyon ay magiging hindi makatotohanan. Ang layunin ay mabawi ang malalim at nakapagpapagaling na pagtulog na nagpapahintulot sa iyo na mamuhay ng buo at may sigla. Hindi lang basta mabuhay habang pasan ang pagod, ito ay isang makakamit na layunin at ito ay magpapabago sa iyong buhay. Mga tanong na palagi nilang tinatanong sa akin. Sa paglipas ng mga taon, narinig ko ang parehong mga tanong ng paulit-ulit. Normal na magkaroon ng mga pagdududa at nais kong tugunan ang mga ito dito upang maging ganap kang ligtas at mahusay na alam. Nakakataba ba ang infusion? Hindi talaga. Ang isang tasa ng infusion na ito ay mayroon lamang 4 na kalorya. Ito ay isang hindi mahalagang dami na hindi makakaapekto sa iyong timbang. Maaari mo itong tangkilikin nang hindi nag-aalala tungkol sa iyong figura. Ang layunin nito ay pakainin ang iyong pagtulog, hindi ang iyong baywang. Maaari ko ba itong tamisan? Oo, maaari mo, ngunit may moderation at sa tamang pagpili. Ang ilang patak ng purong pulot o kaunting natural na stevia ay mabuti. Gayunpaman, nakikiusap ako sa iyo na iwasan ang puting asukal o anumang artipisyal na pampatamis. Ang simpleng glucose na naroroon sa asukal ay maaaring mag-udyok sa diuresis, ibig sabihin, ang produksyon ng ihi, na kabaligtaran ng nais nating makamit. Higit pa rito, ang mga artipisyal na pampatamis ay maaaring magkaroon ng iba pang hindi ka nais-nais na epekto. Panatilihin itong natural at magaan. Papalitan ba nito ang gamot na iniinom ko? Talagang hindi. Ito ay kritikal. Ang Infusion WP ay isang coadjuvante, isang natural at makapangyarihang suporta para sa iyong katawan. Huwag kailanman, sa anumang pagkakataon, dapat mong ihinto ang isang medikal na paggamot na inireseta ng iyong urolohista o anumang iba pang espesyalista nang hindi mo na ito kinukonsulta sa kanya. Ang infusion na ito ay maaaring magpalakas ng mga positibong epekto ng iyong paggamot, o kahit napayagan kang bawasan ang dosis sa hinaharap sa ilalim ng pangangasiwa ng medikal, ngunit palaging may pahintulot at patnubay ng iyong doktor. Ito ay isang komplemento, hindi isang kapalit. Gaano katagal ko ito maaaring inumin? Ang aking pangkalahatang rekomendasyon ay inumin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng panahong ito, iminumungkahi ko na magpahinga ng 1 buwan at pagkatapos ay suriin muli ang iyong mga resulta. Ano ang iyong pakiramdam? Napanatili mo ba ang pagbuti?
Maraming tao ang maaaring magpatuloy sa pag-inom nito ng pabago-bago o kapag nararamdaman nila na kailangan nila ito. Pakinggan ang iyong katawan at ayusin ayon sa iyong pag-unlad. Palaging pinapanatili ang pagiging matiyaga mula Lunes hanggang Biyernes. Gumagana ba ito sa mga batang babae? Siyempre naman. Bagaman ang nikturya ay mas karaniwan sa mga matatanda, maraming mga batang babae ang dumaranas din ng overactive bladder nang walang malinaw na organikong sanhe. Ang infusion na ito ay maaaring napakakapakipakinabang sa mga kasong ito dahil nakakatulong ito sa pagpapakalma ng iritasyon sa pantog at pagpapakalma ng nervous system, pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog at pagbabawas ng pagkaapurahan. Walang minimum na edad para sa mas mahusay na pahinga. Meron bang mga side effect? Sa pangkalahatan, ang infusion na ito ay mahusay na tinatanggap. Bihira, ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng bahagyang antok na para sa ating layunin ay kapaki-pakinabang o bahagyang gas sa simula habang ang katawan ay umaangkop. Kung nakakaramdam ka ng pagkahilo o kung ang antok ay sobra, bawasan lang ang dosis sa kalahati sa loob ng ilang araw at obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan. Kung magpapatuloy ang mga sintomas o nakakabahala sa iyo, palaging mas mabuti na kumonsulta sa akin o sa iyong family doctor. Ang kaligtasan at ang iyong kagalingan ang una. Maaari ko ba itong inumin kung ako ay buntis o nagpapasuso? Hindi. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, napakahalaga na maging maingat sa anumang herbal o suplemento. Kahit natural ang mga sangkap, walang sapat na pag-aaral na ginagarantiyahan ang kaligtasan nito sa mga yugtong ito. Palaging kumonsulta sa iyong gynecologist bago uminom ng anumang natural na remedyo kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. At kung ako ay may diabetes, ang kanila ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo, na isang benepisyo. Gayunpaman, kung ikaw ay diabetic at umiinom ng gamot, mahalagang subaybayan ang iyong mga antas ng asukal dahil maaari nitong palakasin ang epekto ng iyong mga gamot. Makipag-usap sa iyong endocrinologist upang matiyak na ito ay tugma sa iyong plano ng paggamot. Konklusyon, huling mensahe. Ang pagbawi sa iyong mga malalim na gabi ng pagtulog ay hindi usapin ng suwerte o isang luho na para lamang sa iilan. Ito ay isang equation, isang malakas na kombinasyon ng matalinong mga gawe, isang schedule na gumagalang sa iyong katawan, at oo, ang tamang inumin sa tamang oras. Buong puso kitang inaanyayahang dalhin ang Infusion Double P sa iyong kusina ngayong gabi. Kunin ang mga buto ng kalabasa na iyon, ang passiflora, at ang piraso ng kanela. Ihanda ito 9:00 ng eksakto na may layuning pakalmahin ang iyong katawan at isip. Samahan ito ng maagang at magaan na hapunan. Siguraduhing uminom ng tubig ng estratehiko sa buong araw at, mangyaring, kalimutan ang pagpigil sa pagnanais na umihi. Hayaan mong magpahayag ang iyong pantog kapag dapat. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata sandali at isipin ito. Pagkagising mo kapag ang araw ay marahang sumisikat sa bintana, hindi dahil sa pagkaapurahan ng iyong pantog, kundi dahil ang iyong katawan ay nakakuha ng pahinga na nararapat dito. Pakiramdam mo ay nakapagpahinga, nabuhayan, may malinaw na isip, at bigla mong naalala nang may ngiti na hindi mo kailangang bumangon kahit isang beses. Ang pakiramdam na iyon, ang kaluwagan na iyon, ang naibalik na enerhiya na iyon ang naghihintay sa iyo. Ang pagtulog ng mabuti ay hindi lamang isang kasiyahan. Ito ay ang pangunahing haligi ng iyong memorya, ang pundasyon ng isang malusog na puso, ang gasolina para sa iyong mood at iyong pagiging produktibo. Ito ang pundasyon ng isang ganap na buhay. Simulan mo ngayon. Sabihin mo sa akin ang iyong pag-unlad sa mga komento. Ibahagi ang video na ito sa kamag-anak o kaibigan na nagrereklamo na hindi na nila kinakaya ang mga gabi. Bukas ng umaga, paggising mo at masusuri mong hinayaan ka ng iyong pantog na matulog ng mahimbing, ikaw ay ngingiti, makakaramdam ka ng pasasalamat at malalaman mo nang may buong katiyakan na ang iyong katawan ay sa wakas ay nasa iyong panig na muli. Bawiin ang iyong mga gabi.